Wala silang magagawang masama sa atin. Totoong wala. Maaari silang manakot. Alisin sa atin na materyal na bagay na kailangan natin. At tanggalin sa atin ang pagkilos ng malaya. Subalit ang makatatanggal sa atin ng ating lakas ay ang ating negatibong ugali. Ang pinakamalaking pinsala na maaaring maranasan natin ay ang pinsalang ipinataw natin sa ating sarili. Ang inyong narinig ay ang mga katagang sinabi ni Etty Hillesum, isang Hudyo na nakaranas na pagkaitan ng kalayaan. Siya ay ikinulong at nakaranas ng mabibigat na pagsubok sa ilalim ng pamahalaang Nazi na pinamumunuan ni Adolf Hitler. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang pinagdadaanang pagkakakulong, natuklasan niya ang kahulugan ng kalayaan. Ang kalayaang piliin ang kanyang magiging ugali at tugon sa anumang sitwasyon sa buhay. Paano mo masasabi kung ang isang tao ay tunay na malaya? Noong ikaw ay nasa grade 7, naipaliwanag sa iyo ng iyong guro na ang tao ay nagtataglay ng kalayaan mula sa kanyang kapanganakan. Ayon sa kahulugan na ibinigay ni Santo Tomas de Aquino, ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at ang itakda ang paraan upang makamit ito. Ibig sabihin, ang tao ang kumikilos para sa kanyang sarili. Walang anumang puwersa sa labas ang maaaring kumilos para sa kanya. Parang remote control. Kapag hawak mo ito, malaya ka kung anong channel ang gusto mong panoorin. Kung gaano ka katagal manonood, kung anong lakas ng volume, at kung saan mo ito ililipat. Ganon din sa buhay. Ikaw ang pumipili ng iyong gustong gawin sapagkat ang kilos-loob o will ay hindi maaaring ibigay sa iba. Kaya nga, kung sakaling nagalit ka at nasira ang iyong araw nang dahil sa mabagal na internet connection nyo, yun ay dahil pinili mong magpaapekto at hayaan mong masira ang araw mo. Bagamat may kalayaan tayong piliin at gawin ng isang kilos, hindi kasama sa kalayaang ito ang piliin ang magiging resulta ng kilos ng pinili mong gawin. Palaging may pananagutan ng tao sa resulta ng kanyang piniling kilos. Dahil alam mo na ngayon na una, dahil sa kalayaan, may kakayahan ng taong piliin kung anong kilos ang gagawin niya. At ikalawa, hindi kasama ng kalayaang ito ang piliin ang magiging resulta ng kilos na kanyang piniling gawin. Bibigyan kita ng isang pagsubok. Halimbawang ikaw ang prefect of discipline sa inyong paaralan at sa iyo inilapit ang isang kaso na nasasangkot ang dalawang mag-aaral. Ano ang magiging desisyon mo? Isulat sa iyong papel ang iyong magiging sagot. Narito ang pangyayari base sa kwento ng mga nasangkot. Habang nagre-recess, may inabot po sa akin si Vino na isang pitaka. Sabi nga sa akin, itago ko daw muna at kukunin na lang niya sa oras ng uwian. Dahil may tiwala ako sa kanya, sinunod ko siya at tinago ko ito sa bulsa ko. Sa pagtataka, napilitan akong buksan ang pitaka. Laking gulat ko na ang laman pala nito ay 5 pirasong sigarilyo. Sa sobrang kaba ko, nabitawan ko yung pitaka at tumilapo ng mga sigarilyo. Saktong dumaan si Ma'am Lopez sa harap ko at nakita niya ang mga sigarilyo. Pero hindi talaga sa akin ang mga ito. Narito naman ang punto ni Vino. Inaamin ko po, ma'am, ako po ang nagbigay ng wallet kay Carlo.
Sa akin po ang mga sigarilyo na yun. Nagbebenta po kasi ako ng sigarilyo, ma'am, para may pandagdag baon po. Wala po kasing trabaho si nanay at tatay. Ito na lang po ang naisip kong gawin para hindi na ako humingi ng baon sa kanila. Tiyak, ma'am, magagalit sila sa akin kapag nalaman nila ito. Patawarin niyo na po ako. Hindi na po mauulit. Muli, kung ikaw ang prefect of discipline na magbibigay ng hatol sa dalawang mag-aaral, anong hatol ang ibibigay mo kay Carlo at kay Vino? Ang iyong 1 minuto ay magsisimula ngayon. May kilala ka bang taong may kakambal? Bukod sa magkamukha sila at madalas magkapareho ng disenyo ng damit at ng gamit, ano pang napapansin mo sa kanila? Tama, lagi silang magkasama. Alam mo bang mayroon ding kakambal ang kalayaan na lagi niyang kasama? Kilala mo ba ito? Sa palagay mo, anong tinutukoy ko? Tumpak. Ang kakambal ng kalayaan ay responsibilidad. Narito ang dalawang paliwanag ni Johan kung paano nakaaapekto ang responsibilidad sa ideya ng kalayaan. Una, ang kalayaang kaugnay ng malayang kilos-loob. Dahil ang kilos ay nagmumula sa iyo, sa iyong kakayahang kumilos, sa iyong sariling kagustuhan, at sa iyong sariling pagpapasya, kailangan mong panagutan ang kalalabasan ng iyong ginawa. Halimbawa, maaaring bumagsak ang marka ng isang mag-aaral na hindi pumapasok sa klase. Hindi niya maiiwasang harapin ang resulta ng pagliban niyang ito. Ang tao ay karaniwang pinananagot sa paggawa ng isang bagay na hindi niya mabigyan ng makatwirang dahilan. Siya ay dapat managot sa mga kilos na ito. At pangalawa, ang kakayahang tumugon sa tawag ng pangangailangan ng sitwasyon. Ang responsibilidad ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahang harapin ang iyong pananagutan, kundi ang kakayahang magbigay ng paliwanag. Ibig sabihin, may kakayahang kang bigyang dahilan kung bakit kailangan mong gawin ang isang kilos ayon sa hinihingi ng sitwasyon. Halimbawa, sa usapin ng gantihan. Tama bang gantihan ng isang tao ang kanyang kapwa dahil ito naman ang unang nanakit sa kanya? Hindi ang pagiging malaya ay nangangahulugang mayroon kang kakayahang kumilos ng naaayon sa katwiran. Mula sa naunang paliwanag, makikitang may dalawang aspekto ng kalayaan. Ang kalayaan mula sa o freedom from at kalayaan para sa o freedom for. Ang kalayaan mula sa o freedom from ay ang kalayaan mula sa anumang hadlang sa pagkamit ng isang tao sa kanyang naisin.
Kasama ba rito ang rehas? Hindi. Ito ay kalayaan mula sa mga negatibong katangian at pag-uugali, kagaya ng pagiging makasarili, katamaran, kapritso o pagiging maluho, at pagmamataas. Kung malaya ka mula sa apat na ito, magkakaroon ka ng pangalawang aspekto ng kalayaan, ang kalayaan para sa o freedom for. Ito ay ang makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang iyong sarili. Kung malaya ang tao mula sa pagiging makasarili at maiwasang gawing sentro ng kanyang buhay ang kanyang sarili lamang, magkakaroon ng puwang ang kanyang kapwa sa buhay niya. Gagamitin niya ang kanyang kalayaan para sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Sa makatuwid, maging malaya ang tao mula sa mga pansariling hadlang upang maging malaya siya para sa pagtugon sa pangangailangan ng kanyang kapwa. Malayang magmahal at maglingkod. Balikan natin ang ating mga napag-usapan tungkol sa kalayaan. Tandaan mo na, una, dahil sa kalayaan, may kakayahan ang taong piliin kung anong kilos ang gagawin niya sa isang sitwasyon. Ngunit, pangalawa, hindi kasama ng kalayaang ito ang piliin ang magiging resulta ng kilos na pinili niyang gawin. Narito naman ang dalawang paliwanag ni Johann kung paano nakaaapekto ang responsibilidad sa ideya ng kalayaan. Ang kalayaang kaugnay ng malayang kilos loob. Dahil ang kilos loob ay nagmumula sa iyo, kailangan mong panagutan ang kalalabasan ng iyong ginawa. At pangalawa, ang kakayahang tumugon sa tawag ng pangangailangan ng sitwasyon. Ang responsibilidad ay hindi lamang nagpapakita ng kakayahang harapin ng iyong pananagutan, kundi ang kakayahang magbigay ng makatwirang paliwanag. At ang dalawang aspekto ng kalayaan, ang kalayaan mula sa o freedom from, na nagpapaalala sa atin na tayo ay dapat maging malaya sa pagiging makasarili, pagiging mapagmataas, katamaran, at kapritso o pagiging maluho. At ang pangalawa, ang kalayaan para sa o freedom for. Ito ay nagpapaalala sa atin na tayo ay malaya upang maglingkod at magmahal at makita ang kapwa at mailagay siyang una bago ang ating sarili. Naunawaan mo ba ang mga bagay na dapat mong malaman tungkol sa kalayaan? Mabuti kung ganon. Ngayon, susubukin ko ang inyong mga natutunan sa ating aralin dito sa ating pagtataya. Narito ang panuto. Basahing mabuti ang sitwasyon na nakapaloob sa unang hanay. Una, hindi pagsasabi sa kamag-aral kung mayroong ayuda na ipamimigay sa barangay. Ikalawa, pagsasabing masakit ang katawan kung alam na maraming trabahong dapat tapusin. Ikatlo, hindi alam makinig sa pakiusap o sinasabi ng iba. At ikaapat, pagbili ng mga bagay na hindi kailangan. Gamit ang iyong kaalaman tungkol sa kalayaan, isulat ang tamang desisyon na dapat mong gawin sa nasabing sitwasyon. Bibigyan lamang kita ng 1 minuto at 30 segundo upang sagutan ang gawaing ito. Handa ka na ba? Ang iyong oras ay magsisimula ngayon.
At para sa huli nating gawain, punan ang patlang ng mga salita. Bibigyan lamang kita ng 5 segundo sa bawat bilang. Handa ka na ba? Narito ang unang pangungusap. Ang patlang ang ninanais na makamit ng tao. Ang tamang sagot ay pangalawa. Ang kalayaan ay may kakambal na patlang. Ikatlo, ang dalawang aspekto ng kalayaan ay patlang at patlang. Ikaapat, ayon kay patlang, ang kalayaan ay katangian ng kilos-loob na itakda ng tao ang kanyang kilos tungo sa maaari niyang hantungan at ang itakda ang paraan upang makamit ito. At ang panghuli, ang mga negatibong katangian at pag-uugali na kailangang iwasan para ganap na maging malaya ay makasariling interes, patlang, kapritso o pagiging maluho, at pagmamataas. Sigurado kung marami kang natutunan sa araw na ito. Pwede mo itong ibahagi sa iba upang mas maraming tao pa ang magkaroon ng matalinong pag-iisip, mabuting puso, at makataong pagkilos.